Hello, ngayon naman itatali natin ito. Pero bago natin ito itali, kailangan siguraduhin natin na hindi ma-plaster sa yung kayang ipasok yung rotor, no, hindi sasagabal. Tulad ng ganyan, may pasok natin. Kayang ipasok, tapos bago rin natin ito tatalian, kailangan paluin natin dito. Titingnan natin dito sa loob, dapat naka-plaster siya sa para malayo siya sa dito sa core niya, bali yung stator dapat maluwag siya dito para may pasok. Tapos ingat rin tayo sa taas niya dito, dapat hindi siya sasayad sa takip, no, ito dapat pag ilagay natin hindi siya tinatamaan, no, kasi pag tinamaan yan magkukos ng ground niya, no, magkaka-grounded siya, kaya ingat lang tayo, no. Tapos sa pagtali naman, kailangan lang natin ng cotton tip or cotton sleeve. Meron kasing mga sizes ito, may 4 cm, ilang cm, ito nasa 3/4 inch to. Depende na. Tapos pagtali naman, kanya-kanya paraan na yan. Yung sa akin, ipaikot-ikot lang by pair slots. Chinese style lang bali. Madali naman itong tutunan. Technically lang naman ito, no? Kanya-kanyang diskarte, no? Sa pagtali naman, ilalak lang natin to. Dapat may extra siya para pagdating sa dulo, pag maikot natin dito, mailak rin natin siya dito, no? Ganun lang, pa isa-isa lang sa slots, no. Pwede ring alternate, depende na sa inyo. So kung saan kayo mas komportable. Bali dito. Pasok nyo lang. Tapos kukunin nyo dito, ayun. Ikot lang bali, no. Sang ganun lang. Paikot lang bali sa hanggang matapos. Tapos pag nailak nyo dito bali yan, tapos pupukpukin nyo lang dito para maging plaster siya. Tuloy-tuloy lang bali yan, pa isa-isa hanggang mabuo natin, matapos hanggang dito, no. Tapos ilalak natin dito yan. Ito lang bali. Ulit-ulit na pa yan. Saan naman dito? Tapos kunting plaster. Yung hindi masyadong magulo. Plaster lang dyan. Sabay pukpok. Yun lang hanggang matapos natin ito, mabuo natin ito paikot. Update ko na lang kayo mamaya.
Ayan na, naabot na natin. Bali ang yung panghuli, no? Pwede nating ilock na dito yun. Tatali lang natin dito, bali na. Ayan. Tapos pag double lock lang siya, no? Para din talaga matanggal. Tapos putulin na natin tong sombra. Yan na, bali tapos na. Tapos kunting review na lang, palo-palo konti. Double check na hindi siya labas, no, hindi nakalitaw dito, no. Hindi para nakalutang, hindi siya dapat parang lumalim siya, no, para may pasok. Tapos double check yung takip kung sasayad ba o hindi. Yan, makikita nyo. Yan, wala yan, okay yun, no. Mararamdaman ko sa inyo kung sumasayad sa o hindi. Yan. Yun lang, no. Pag natapos natin dito sa kabilang side na naman. Dito na naman natin. Kaya update ko na lang kayo mamaya. Ito na, bali. Nalagyan ko na ng cambric tube lahat, no. Bali, 8 leads, bali ito siya, bali. Kung bibilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 siya, bali. Tapos sa pagkukunik naman natin ngayon, dahil alternate polarity ito, ibig sabihin ending, no. Tapos paano ko nalaman yung alternate polarity? Siyempre, nung pinanood nyo yung unang video, nandun ko kung paano ko kinuha yung data. Doon natin ibabase. Kung babalikan natin yung ginawa kong data, yung sa diagram niya, bali, ito bali nangyari. Focus ko lang muna yung camera, no, para maging klaro. Yan na yan. Beginning, ibig sabihin ending ng first pole ng running winding nakakonect sa ending ng second pole ng running winding, bali ending to ending. Tapos ang sa starting winding naman ganun rin, ending to ending rin nakakonect siya, bali. Yeah, susundin natin ito kasi ito yung original, di ba? Kinopya lang natin to. Kung ano yung nirewind natin, dapat susundin lang natin. Ibig sabihin ito na bali yung first pole ng running winding ito, at ito naman yung second pole ng running winding. Ito yung beginning, kung nakikita nyo, RW, ibig sabihin running winding, beginning. Ito naman yung RW ng ending sa first pole, ibig sabihin dugtong to sa isang coil lang. Ito yung beginning, ito naman yung ending. Ito naman yung dalawa sa running winding, ito naman yung beginning. Kita nyo may RW beginning at ending rin niya, ito, bali. Ninaragahan ko yan. Paano ba yan i-connect to? Madali lang to, ibig sabihin ending lang. Hanapin lang natin ng ending ng first pole, no, di ba? Ito yung first pole. Wala namang problema kahit saan tayo pumili nito. Kapag napili natin ito, ibig sabihin ito na automatic, ito na yung second pole, no. First pole, second pole ng running winding. Ito yung beginning niya. Hahanapin lang natin yung ending niya. Bali, ito yun. Sa first pole, makikita yung ito yun, ending niya. Ikukunik natin ito sa ending ng second pole na running winding. Siyempre, hanapin natin yung running winding na ending. Hanapin natin yung marka. Ito yung beginning niya. Ito, makikita nyo. Running winding ending. Tapos running winding ending. Ito yung sa first pole. Ito naman yung sa second pole. Ibig sabihin, i-splice natin to, ikukunik natin to. Pero hindi. Yan. Nakakunik na yan. Tapos, bali yung dalawang linya, ito na bali yun. Nakunik natin yung ending niya. Ibig sabihin, yung beginning niya, papunta na yun sa line 1. Maglabas na lang tayo ng wire, no. Tapos yung beginning naman sa second pole, papunta rin sa line 2. Ibig sabihin, yung dalawa na to, beginning niya, at beginning ng rending, itong dalawang beginning ng running winding, ibig sabihin, ito yung line 1 at saka line 2. I-reserve lang natin yan. Tapos, na-connect natin, hanapin na lang natin yung starting winding. Ito yung starting winding, di ba? Ito yung starting winding nasa taas. Siyempre, ito yung pinili ko na first pole sa running winding. Sa second pole naman, ito sa running winding naman, starting winding naman na first pole, ito yung pipiliin ko sa clockwise pa. Sa placing of coil, ito yung first pole. Ito yung sa starting winding na first pole din. Pa clockwise, ano, kung babasihan nyo, ito yung running winding, ito yung
starting winding pa clockwise kasi clockwise ang rotation niya. Pwede naman tayo dito pero magiging counterclockwise ang ikot niya kaya dito tayo kukuha. Ito na yung makikita nyo, SW beginning, tapos makikita nyo rin dito sa kabila yung dugtong niya, SW ending, ikibali ito yung beginning, ito yung ending sa first pole. Sa second pole naman, ito naman yung dalawa. Ito yung ending niya bali at ito naman yung beginning sa starting winding. Ganun yung kukunin natin, ending to ending, kukunik lang natin kasi makikita naman natin sa ginawa natin diagram sa previous na video, di ba, bago ating binaklas. Yung ending ng starting winding, nakakunik sa starting winding na ending rin. Ibig sabihin, ito na yun, ending to ending na. Hanapin lang ating starting winding ng ending. Ito, tapos ikukunik natin to, i-splice natin to. Yan, i-splice natin yan mamaya. Ibig sabihin, nakakunik na, bali ang mga wire. Ang natira na lang, 4 na wire na. Kasi nakakunik na to, di ba? 1, 2, 3, 4 na wire na lang ang natira. Bali, ito na bali yun. Yung beginning ng starting winding, 2 beginning sa first pole at saka sa second pole, at 2 beginning rin sa running winding sa first pole at saka sa second pole. Bali, 4 na wire nang lalabas. Ito na bali yun. Lalabas natin yun mamaya, lalagyan na lang natin ng wire, no? I-splice. Pero bago mo na yan, kailangan mo natin itong i-solda. Babalatan mo lang natin to, kasi natin to kasi kaskasati ito ng side cutter, no, blade, no. Kaskasi natin ito tapos isusulda lang muna natin, unahin to. Tapos ito yung natira na 4, ilalabas natin dito sa terminal box niya, bali dito na yun nakalabas na. Kaya i-update ko na lang kayo mamaya, no. Yun, tap ko na yung ending, no. Sulda na lang kulang sa running winding. Tapos starting winding naman yan, na nabalatan ko na, nakaskas ko na. Kaya nakikita nyo, wala nang insulation, no. Connect na lang natin to, i-splice. Ito bali yung ending ng starting winding. Ito na, splice ko na rin, susulda na lang to, no, gamit ang soldering iron at saka soldering lead. Bali ito na talaga yung lalabas na 4, no. Pero pwede namang i-couple na natin tong second pole ng beginning sa running winding at saka sa starting winding, yung puro beginning ng starting winding at saka sa running winding na second pole, i-couple natin for line 2. Pero ilabas ko na lang yung 4 para hindi masyadong mahirap intindihin nyo mamaya, no, pag i-explain ko. Ilalabas ko na lang itong 4 na to, 4 na lead na wire na ito na. Pero pwede nyo na lang i-couple, ha, dito as a line to. Tapos ang tatandaan ko na lang mamaya, itong first pole ng beginning, ito yung mamarkahan ko ng number 1 sa running winding. Yung beginning sa first pole, yun ang lalagyan ko ng number 1, at saka sa beginning naman sa second pole, lalagyan ko ng number 4 na tagging labas. Tapos sa starting winding naman, yung beginning ng first pole, lalagyan ko ng number 5, at yung sa second pole naman na beginning, lalagyan ko ng number 8. Ibig sabihin 1, 4, 5, 8. Yeah, update ko na rin kayo mamaya. Ito na bali yun, natapos ko na, tinalian ko na, magkabilaan yung tali, no. 4 na ng wire na labas, nalabas ko na lahat, tapos naitali ko na rin. Tapos bago pala natin to, kailangan din pala natin itong pagkita ko sa inyo, itong takip na dito. Bali, kailangan natin itong pupukpukin, no, kasi nakalitaw to. Ang gamit ko lang ay lumang kutsilyo, tapos yung talas na nakasana sa taas, nakaharap ganyan. Pinapalo-palo ko yan dito para lumubog siya, bali, para pag ipasok natin itong rotor, hindi siya tatamaan, no. Kailangan ito lahat ng nakatakip natin na mylar, pupukpukin natin to, ipalubog natin siya para hindi sasayad yung rotor dyan. Tapos optional na rin, pwede nyo ring lagyan ng kawayan dito, i-lock niya bali dito sa insulation niya sa mylar. Ako hindi na ako gumagamit, pero pwede nyo ring lagyan ng kawayan, na depende na sa inyo yan. Tapos pag okay na lahat, i-test natin to, ilaline test natin at saka i-ground, check natin kung okay ba.
Bali ito na yung baling na naipalabas ko. 4 na wire, 2 sa running, 2 sa starting. Bali yung running, minarkahan ko ng 1 at saka 4. Tapos ang starting naman, minarkahan ko ng 5 at saka 8. Ulitin ko, ang running winding, minarkahan ko ng 1 at saka 4. Ang starting naman ay 5 at saka 8. Ngayon, ilan check natin kung gamit ang ating tester. Bali, select lang natin to ng resistance bali. Yan, i-check natin kung ilang ohms ba tong starting at saka running. Lagi natin katandaan na ang running winding ay mas mababa ang kanyang resistance. Ibig sabihin ang starting ay mas mataas sa kanya. Mataas ang kanyang resistance. Bali, ito yung running no 1 at saka 4. Pag itat sa atin yung kamay, dapat hindi gagalaw yung tester kasi kung minsan kasi sensitibo, nasi-sense niya bali yung kamay. Para pag maghawak natin dito, walang problema. No? Ngayon, subukan ko. Hawakan ko itong 4 tsaka 1. Tester natin. Kung nakikita nyo gumagalaw na, hintayin lang natin huminto bali yan. Nakahawak tayo dito. No? Yan, 2.7. Hindi pa huminto. Hintayin lang natin bago huminto. No? Ayan, nasa mga 2.6, 2.7. No? Ayan. Ayun, 2.6. Tapos 2.6 yung running winding. Tapos ito namang starting. Check natin yung 5 at saka number 8. Tsakatin natin kung ilan ang resistance. Kung makikita nyo, 6.1 no? 6 ang kanyang starting winding. Ibig sabihin tama no, mas mataas talaga ang resistance ng starting kaysa running. Kaya ito yung starting, ito naman yung running. Tapos na tayo sa line check. I-check rin natin dapat hindi to walang resistance o wala tayong continuity na makukuha sa starting at saka sa running kasi nakalabas na lahat ng bukod no, hindi nakakupol sa ilalim. Kaya kuha tayo ng isang linya sa starting kahit 1 or kahit 8 or 5, kumuha lang tayo ng isa anong pipiliin natin at saka sa running. Tapos dito tayo magkuha ng tester. Dapat wala tayong masukat nito no. Wala. Yan. 5 at saka 4. Wala problema kahit saan ka pumili. 1 at saka 5 or 1 at saka 8. Anong depende sa iyo yan. Isa lang sa starting, isa rin sa running. Tapos i-tester natin dito. Kung nakikita nyo wala. Hindi gumagalaw yung tester natin. Ibig sabihin UE lang siya. Naka-open line. Kaya tama. Wala. Hindi nag-short no. Hindi naka-short yung starting at saka running. Ngayon naman, i-check naman natin yung ground bali. Sa linya ng starting at saka sa ground. Tapos sa linya ng running at saka sa ground. I-select natin sa yung tumutunog. Yung may buzzer. Kung maririnig nyo. Yan, may tunog siya. Kuha lang tayo ng ground to ground muna tayo. Yan, kikita nyo tumutunog. Tapos kuha tayo sa starting. Anong number 2. Walang problema kahit anong piliin yung number. Pwede number 4, pwede rin number 5. Tapos i-test natin bali. Pag tumunog, ibig sabihin grounded siya. Kung nakikita nyo, hindi tumunog. Naka-OA lang siya or open line. Ibig sabihin tama pa rin. No? Tapos kuha naman tayo ng isang winding para sa running. Isang linya, isang lead. Ito, dapat wala rin to. Ibig sabihin okay siya. Okay yung line to line natin at saka line to ground na check. No? Kaya okay na yung winding. Tapos bali, ang gagawin ko na lang nito, ibabarnish ko to tapos ibibake no. Sa pagbarnish naman, ang gamit ko lang nito, binili ko ito. Kikita nyo, number 250 siya na clear air drying electrical insulating varnish. Bali, ito yung ibabarnish ko. Minsan kasi pwede ka rin makabili ng insulating varnish tapos may insulating reducer rin sa reducer. Ihalo mo ito, hindi na isang mix lang, isa lang, wala na akong mix dito na reducer, diretso lang. Tapos pag may varnish ko na to, kakapalan ko lang ito gamit yung pin bas ito, ikot tapos sa loob magkabaliktaran bali yan dito at saka sa loob rin babarnish ko. Tapos ilalagay ko to sa isang box na DIY lang no, ginawa ko yung yero lang bali. Tapos nilagyan ko lang ng condition bulb 25 watts, depende sa inyo kung 50 watts pwede rin no. Tapos isang gabi ko to ibibake no. Tapos hindi ko na lang ito ipapakita kung paano pag
varnish kasi madali lang naman to, technically lang no. Pahid-pahid na lang natin ito magkabilaan. Dapat kapalan rin natin ha, para pinitreat talaga, lalo na sa lalim. Lalagyan natin dito yan, ikot-ikot yan, para hindi dito lilitaw itong takip niya bali no. Yun lamang, i-update ko na lang kayo pag na-varnishan ko na to at na-assemble ko na bago natin ipapa-energize. Ito na, pakita ko sa inyo pag varnish no. Bali, ito lang bali ang gagawin natin. Gamit lang natin paintbrush at saka insulating varnish. Ibabrush lang natin dito. Kakapalan lang natin para mag-penetrate siya no, sa loob no. Dapat basahin talaga natin yung winding yan. Tapos dito rin sa loob. Yan, ulit-ulit lang no. Ito, lalagyan natin to para yung varnish papasok sa loob na daloy bali. Ulit-ulitin lang natin to no. Siguraduhin lang natin na nakakapalan natin no, para papasok talaga yung varnish sa winding bali. Pati rin dito sa loob, lagyan rin natin dito yan ang kabilaan para papasok, para yung mylar hindi lilitaw no pag natuyo na siya bali, para ito na rin yung naglalak bali dyan. Tapos yung pag-varnish pa natin magkabilaan na baliktaran. Yan lang bali, pa ulit-ulit lang natin itong gagawin. Yan, loob. Tapos pag natapos natin to, babalik ta rin naman sa dito naman sa ilalim niya bali. Hindi na ang gagawin natin, ulit-ulit lamang hanggang matapos. Hi guys, bali ito na, natapos ko na, na-assemble ko na at nakalabas na yung apat na lead niya bali. Dalawa nito sa running winding at ang dalawa naman nito sa starting winding. Ang running winding nilagyan ko ng o minarkahan ko ng 1 at saka 4 at ang starting naman 5 at saka number 8. Yung number 2 at saka number 3, kung magtaka kayo kung bakit wala, nandun sa ilalim na kasi yun, nakakunik na yung 2 at saka 3, nakakunik na sa ilalim, kaya ang lumabas 1 at saka 4 na lang. Ang dito naman sa starting winding naman, yung 6 at number 7, nakakunik na rin yung sa ilalim, kaya ito na lang ang nakalabas 5 at saka number 8. Ang gagawin lang natin ito bago natin paandarin to, mag line check muna tayo no. I-check natin yung running winding, dapat may resistance to. Tapos i-check rin natin yung starting winding, dapat may masukat rin tayong resistance no. Papakita ko sa inyo no, to actual no, to na bali. Gamit lang tayo muna ng nakasit sa ohms yan bali. I-check ko yung number 1 saka 4 kung ilan ang resistance niya bali. Ito yung running winding, kung makikita nyo 2.8 no, 2.7 to 2.8 ohms bali itong running winding. Tapos dito naman tayo sa starting winding, check natin kung ilang ohms no. Hintayin lang natin huminto. Yan, nasa 6 ohms bali ang starting winding. Kaya may ginawa rin akong video no, kung paano natin malaman or paano ma-identify ang starting winding at saka running winding. Madali lang no. Ang lagi lang nating tatandaan na ang starting winding ay mas mataas palagi ang kanyang resistance kaysa sa running winding. Kaya ito na yung best example natin, yung sinukat natin to 2.8 ohms yung running at ito namang starting ay 6 ohms. Kaya no, mas mataas talaga ang starting winding ang kanyang resistance. Ngayon, pag na-check natin, dapat i-check rin natin yung starting at saka running winding. Magkukuha tayo ng, pipili lang tayo ng isang linya dito, kahit alin man, yung number 1 o kaya yung number 4. Tapos kukuha rin tayo sa kabila, kahit alin dito, yung number 8 or number 5, saan na tayo kukuha. Tapos pag check natin dito, dapat wala tayong masukat na, wala tayong hindi siya hindi siya ma-detect ng tester. Hindi gagalaw yung tester kung saan analog pa. Bakit hindi? Kasi bukod kasi yung starting winding at saka running winding. Kung balit to, kung may nare-reading siya, ibig sabihin shorted yung starting winding at saka running winding.
Kaya kung makikita nyo, OL lang, or ibig sabihin open line, ibig sabihin okay yung gawa, no? Hindi siya shortage. Ngayon naman, pagkatapos natin itong i-check to, mag-check naman tayo ng ground, no? I-check natin yung linya sa ground, kung mayroon ba. Gagamit na lang tayo ng itong pangtunog, no? Yung may buzzer. Ayan. Isa to. Testing natin. Ayan, kung naririnig nyo may tunog na. Kukuha lang tayo ng muna sample ng dalawang ground bali dito. Ibig sabihin, nakakunik na yun, no, sa ground. Tapos pipili tayo sa starting at saka sa running winding. Kahit alin dito, pwede tayong pumili sa number 1. Sa running muna tayo. Hindi tumunog, ibig sabihin hindi grounded yung running winding natin. Tapos kukuha naman tayo sa isang linya ng running naman. Sa starting winding naman. Ito number 5, wala. Ibig sabihin, okay siya. Hindi siya grounded. No, okay lang ang gawa natin. Ngayon, dahil tapos na natin na check, no, line check at saka ground, i-connect natin to, papatakbuhin na natin to, papa-energize natin. Ito pala ang lumang kapasitor niya, sira na to. Kung makikita nyo, to 20 microfarad plus minus 5%. Ang pagbasa pala nito, may ginawa na pala kung video, no, panoorin nyo na lang kung paano natin malaman kung sira ba yung kapasitor o hindi. Ito, tutulong ko na lang sa inyo ng mabilisan, no, kasi may video na akong ginawa nito. Ang ibig sabihin pala nito, 20 microfarad siya na 5 plus minus 5%. Ibig sabihin hindi siya tataas ng 5% sa 20 microfarad at hindi rin siya bababa ng 5% sa 20 microfarad. Kung i-multiply natin, 20 times 0.05 ang lalabas 1. Ibig sabihin hindi siya tataas ng 21 microfarad at ang yung 1 naman i-minus natin sa 20 minus 1 ibig sabihin 19. Ibig sabihin hindi siya bababa sa 19 microfarad, hindi rin siya tataas sa 20 microfarad. Yun ang ibig sabihin nitong 5%, no? Positive negative 5%. Kaya ito gagawin ko na lang, papakita ko sa inyo ang video na to, yung diagram paano natin i-assemble to. Kung makikita nyo yung RW o yung running winding at ang SW naman yung starting winding. Bali, yung kung makita nyo yung number 1 ng running winding nakakonect sa line 1 at ang number 4 naman ng running winding nakakonect sa line 2. Ibig sabihin ang dalawang linya ng running winding direkta na yan sa supply natin ng line 1 at saka line 2. Kaya papakita ko sa inyo, no. Ito yung 1 bali natin, isusupply natin sa line 1. Bali ito na ginawa kong supply, ito na yung line 1, line 2, alternating current naman, kaya hindi walang problema, no, kung magkapalit man. Kaya pipili na lang tayo, ibig sabihin i-assume na lang natin ito yung line 1. Yung number 1 i-connect natin sa line 1. Kung makikita nyo sa diagram, di ba? Yan. Tapos na-connect natin yung line number 1 sa line 1, yung number 4 naman kukonek natin sa line 2. Ito yung number 4, kukonek natin sa line 2. Line 1, ito yung line 1, bali. Ito naman yung line 2, kukonek natin dito sa line 2. Yan, pag na-connect na natin yan, tapos na bali tapos natin na-connect itong dalawa, yung running winding, doon naman tayo sa starting winding. Yung starting winding naman, ito yung number 5, kung makikita nyo yung number 5, nakakonect siya sa isang linya ng kapasitor. Kaya, ito yung number 5, kukonek natin sa isang linya ng kapasitor. Ito yung kapasitor, dalawang linya na. Wala tayong polarity na sinusunod dito. Kahit magkapalit, walang problema. Kukonek natin dito, bali. Splice natin dito. Tapos ititip, no. Kahit hindi natin kapalan, kasi sample lang naman to, no? Pa-energize lang. At manipis, okay na. Bali, nakakonect na bali yung number 5 sa kapasitor. Tapos yung isang linya ng kapasitor papunta sa line 1. Bali na. Yung isang linya ng kapasitor, ito yun. Papunta sa line 1. Ito yung line 1 natin. Kukonect natin dito. I-splice natin. Tapos natin yung kabila dito, yung number 8 naman, yung number 8 na lang sa starting winding, i-connect natin sa
line 2. O, no? Ibig sabihin yung number 4 at saka number 8 nakakonect siya papunta sa line 2. Yung number 8 at saka number po yan papunta to dito sa line 2 to, nabali. Hikitan lang natin to. Tapos ititip natin, tapos i-supply natin, pa-energize natin, testingan natin para malaman natin kung okay ba. No, kahit manipis lang yung tape, testing lang naman to. Walang problema. May ginawa na ako doon, magnetic contactor, pag testing lang, with overload relay. Tapos pag gagana natin, i-jog lang muna natin, no. Tapos pag ma-jog natin sa natin ni Papa, start na talaga. Jog lang muna una. Nakita nyo, umiikot na. Okay na siya. Saka natin pagaganahin. Nakita nyo, umiikot na, no. Okay na yung gawa natin. Bali. Ulitin ko. Papa-energize ko ulit bali to. Yun, yung amperahe niya, 1.2 amperes siya bali, no. Dapat pag magpa-energize tayo ng motor, dapat may kilometer tayo, no, para sukatin natin yung yung amperahe niya. Kukuha tayo, no, 1.2 amperes bali siya. Tapos papatay. Sa pagkuha pala ng amperahe, no, dapat pag walang load, tulad nito walang load siya, ibig sabihin dapat nasa 30% lamang ng kanyang full load amperes. Dapat titingnan natin yung nameplate niya. Ito yung nameplate niya, 5.7 amperes. Dapat i-multiply natin to sa 0.3 kasi 30% lamang siya ng no load amperes, no. 30% ng full load amperes kapag no load. Yun ang ibig sabihin. Yung full load amperes niya na 5.7, pag no load yan, nasa 30% lang yan. Kung i-multiply natin, gamit mo na ako ng calculator dito, 5.7 amperes times 0.3, nasa 1.7 amperes lang yan. Yung tinisting natin nasa 1.2, no? Okay talaga, no. Kaya okay okay yung motor natin na gawa natin, no. Yun lamang, no. Sana ay may natutunan kayo sa video na ito at share nyo na rin para marami pa tayong matulungan. Paki-subscribe na lang sa hindi pa pala nakapag-subscribe ng YouTube channel ko. Yun lamang po. Ingat-ingat tayo palagi. God bless.